Ito ang programang Family Matters. Kasama ang 1143 DZMR, The Missions Radio, Isabela, 106.3 DZRK, Radyo Kapit Bisig, Quezon, Palawan, 1233 DYBS, The Sweet Voice of Salvation, Bacolod, and 1062 DXKI, Your Friendly Voice, Coronadal. Magandang umaga po sa mga suki ng tagapakinig ng program Family Matters. Ako po ang inyong kaibigan, si Ate Merlin Guillermo, at kasama po nating counselor ngayon ang walang iba kundi si Ate Marie De Jesus. Samahan niyo kami hanggang 11 o'clock at kung meron po kayong mensahe, maaaring mag-message sa chat box or mag-text sa numbers 0917-572-1754 o di kaya sa 0916-296-6620 or 0998-962-6779. Mga kaibigan, maaari ring mapapanood sa Facebook 702 DJS, FEBC Radio, and YouTube channel 702 DJS, FEBC Radio TV. Ngayon po ay mapapakinggan natin si Ate Marie. Good morning, Ate Marie. Ano po ang greetings mo sa ating mga tagapakinig ngayon? Good morning, classmate! Good morning, classmate. Hello, hello. Good morning din sa lahat ng ating mga tagapakinig sa buong Pilipinas at ganun din maging sa ibang bansa. Right. Yeah, tama yan, Ate Marie, no? So, narinig niyo po ang aking classmate. Huwag na nating sabihin kailan tayo nag-graduate. Basta classmate tayo. Basta classmate tayo. At hindi nalilimutan ang bawat isa kahit na matagal na panahon na kami ay magka-eskwela. Anyway, kami po ay magka-eskwela sa Phoebe's College of Bible. Anyway, sa oras na ito, ang pag-uusapan po natin is very interesting. Dahil pag-uusapan natin, parang akala nila hindi tayo updated, di ba? Ang kahalagahan po ng social media para sa mga seniors. Yan, di ba, Ate Marie, ang ating pag-uusapan. Pero, bago yan, nais ko lang pong ibahagi sa inyo, ano po ba ang verse na pwedeng suportahan? Ang ating pong topic for today, dito po sa, babasahin ko po sa Tagalog, and then Ate Marie will read in English. Okay? Sabi po sa Proverbs 1, verses 2 and 3 sa Magandang Balita, Biblia. Sa pamagitan nito, ang tao'y magtatamo ng karunungan at pangunawa sa mga salitang puno ng aral sa buhay. Itinuturo nito ang matuwid sa paraan ng pamumuhay, katuwiran, katarungan, at katapatan. Mula naman sa New International Version, Proverbs 1:2-3. For gaining wisdom and instruction, for understanding words of insight, for receiving instruction in prudent behavior, doing what is right and just and fair. Wow! Ang ganda naman ng verse na yan, ano? Para bang... Oo. Pati si Solomon, di ba? Ang gusto niya... Siyempre, sa panahon ni Solomon, wala pa naman mga ganitong gadgets, no? Pero alam niya na darating at darating ng panahon. Ganun siya katalino kasi, di ba, Ate Marie? Mm-mm. Siya yung sinasabi natin, the wisest man ever lived. Tama ba yung aking mga pinagsasabi dito, Ate Marie, tungkol kay Solomon? Oo naman. At saka, dito, ang maganda dito yung pangako na talagang kung hihingi lang tayo sa kanya ng paggabay, ay talagang magkakaroon din tayo. So yung ating hinahangaan na karunungan ni Solomon, pwede ring mapa sa atin. Yeah, magkakaroon din tayo ng karunungan at pangunawa. Mm-hmm. Dito pangunawa sa ano? Sa salitang puno ng aral sa buhay. So kung gusto nating matuto tungkol sa buhay, ay ang Biblia
wisdom from Solomon, ay makakahiram tayo noon. So sana po yung ating mga tagapakinig, lalo na po sa mga kabataan or lalo na sa mga seniors na katulad namin ni Ate Marie, ay mayroon po kayong matutunan dito po sa aming pag-uusapan dahil ako mismo, Ate Marie, ay mayroon din akong natutunan dito sa ating pagban habang ako ay nag-review or ano ba ang dapat namin pag-usapan ni Ate Marie sa segment na ito sa Family Matters. So, sabi ko nga kanina, pag-uusapan natin tungkol sa social media. At sabi nga, ito po ngayon ang new normal, di ba? Ano kaya ang effect nito sa atin lalo na sa mga senior citizens? Kasi ito na ang new normal. Hindi na po pwedeng sabihin natin hindi ko alam yan. Minsan nga, Ate Marie, sa aming, marami kaming webinars, di ba? I'm so involved sa mga Zoom meetings, webinars, mga ganun. Dahil dito ako, kahit sa bahay ako, pero I'm so much involved with these gadgets na yun, ano? Ayan, according to the BrayaCommunities.ca, ano kaya ito, California siguro, this also provides a great opportunity for family members to share knowledge with their loved ones. So, ibig sabihin po, ang social media, maaari nating ma-maximize na makakonect tayo sa ating mga mahal sa buhay. Di po ba? So most people believe that social media is not popular with senior citizens. Surprisingly, hindi po yan totoo, mga kapatid. Sabi nga sa study sa NewportCare.com na studies have found that more numbers of seniors are approaching social media in recent years than any other age group, which proves that this technology has great benefits to offer to older age group as well. Ate Marie, tama po ba itong source na sinabi dito ng NewportCare.com? Oo naman. Kasi ang basta't sumang-ayon na tayo at tinanggap natin na mayroong benepisyo na magagawa, ay talagang pag-aaralan mo kung paano ka pwedeng mag-involve. Ang kailangan lang ay yung mabibigyan din tayo ng warning, what is not good sa social media, and ano lang yung iyong papasukin. Halimbawa sa akin may nag-PM, sabi niya, ate, pagka mayroon sa yung dumating na ganitong mga wag mong bubuksan. Virus yan. Okay. So, kailangan aware tayo sa mga ganung bagay. Or i-inform tayo ng sino man na nag-inganya sa atin na tayo ay mag-involve sa social media. So, napakaganda na maging aware tayo sa social media na ito po ay hindi na natin talagang mapipigilan. In fact, I know an author of a book, nalala ko before, that was in the 80s. Pumunta siya sa Philippines dahil pinopromote niya yung libro niya about the second coming. Kasama dun sa libro niya, that was in the 80s, kasama dun sa libro niya na in the future, sabi niya, the technology, wala pa kaming noon, wala pang ganitong gadgets. Sinabi niya, in the future, the technology will be used in sharing the gospel all over the world. And then that was in the 80s. Alam ko, yung libro niya naging obsolete na ngayon. I mean, mayroong mga sinama siya doon sa libro na hindi na siya ngayon, applicable. Kasi hindi na applicable. Kaya obsolete na yung libro niya dahil ngayon na nangyayari yung sinasabi niya doon sa libro. And he was right talaga na itong gadgets na ito or itong technology ay mangyayari at mangyayari na hindi natin mapipigilan. Diba, Ate Marie? At saka yung the opportunity to spread the gospel ay napakalaki. Kasi halimbawa, ang listenership natin, hindi dati lang Metro Manila. Aba ngayon hindi na. Buong Pilipinas at lampas ng Pilipinas. Ang mahalaga lang ay yung naipopromote. Anong oras, anong gusto nila, yung ganon. Katulad ng sinabi ko nga kanina sa simula, Ate Marie, di ba? That maaari nilang mapapanood sa Facebook, 702 DZS, at sa FEBC Radio, YouTube channel, 702 DZS FEBC Radio TV. At syempre, sabi ko nga kanina ay
mapapakinggan din sa channel 185 sa Signal sa pakikipagtulungan ng GCTV. So yan po ay yung sinabi ni Ate Marina, malawak na talaga ang naaabot ng salita ng Diyos dahil nga po sa technology. Alam ko pati binabasa ko kasi pati yung Ate Marie, yung kay yung research na ginamit na yung gospel daw ay nakapasok na sa mga bahay-bahay ng mga brethren natin na Muslims, alam mo yon, sa Middle East, na nagugulat na yung mga husbands, na yung wives, na pinapanood na nila si Joyce Meyer, pinapanood na nila si lahat ng mga broadcasters sa West, 'di ba? Sa ibang bansa. At sabi nga, through this technology, sabi mo kanina, that the gospel has been released, the gospel has reached out to the whole world sa pamagitan ng technology. Kaya nga mahalaga na ito ngayon yung makita natin ano bang kahalagahan nito para sa mga senior. Kaya yun yung talaga po talagang pinagdidiinan namin dito. Why is social media used so important for seniors? Mga kapatid, alam niyo po, anong unang-una na benefit po ay staying connected. Tama po ba yan, Ate Marie? Oo. Kaya kahit hindi tayo nagkikita-kita, di ba? Dahil sa social media, pwede tayong makakonect sa mga tao, sa mga instant, pwede na kaagad. Yung pwede ka na, dahil nga sa technology, pwede ka makipag-chat, pwedeng video, conforme sa kung ikaw may data or wifi. Pero talagang yung bang dating hindi naman nagagawa. Dati, sulat-sulat slow mail. Oo nga eh. Hindi ba? Para ka makakontakt. Ang tagal nun. Pero ngayon, kahit na nasaan pang iyong pamilya, pwede kayong makakonect. Sa totoo lang, di ba, marami po kami mga reunion, mga fellowship, kumustahan sa ating mga batches, sa ating mga schoolmates. Recently, we had just this reunion with schoolmates sa Phoebias. Nagugulat ako na merong mga umaten kahit magkaibang oras, di ba? Katulad sa Amerika, madaling araw daw sa kanila yung 10 o'clock, pero they were able to join, no? So intentional talaga na para makakonect yung sinasabi nating staying connected. Talaga po, lalo na sa mga seniors, sabi nga sa atin dito, ang social media ay nagko-connect talaga instantaneously. Chats and video calls can get one seamlessly connected to others. So maganda po talaga na through this social media, we are able to stay connected. Nalala ko noong panahon, Ate Marisa, nabanggit mo kasi, yung mail natin, dumadaan pa sa post office. Diba? Oo. Tapos, siguro may pen pal ka noon. And then, nung ang kapatid ko nag-missionary. Ang tagal talaga ng mail niya. Okay. So, diba, napakalaki po ng advantage talaga ngayon that itong social media ay it really connects us through the internet sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang lupalop ng mundo. I-search mo lang, diba? Hanapin mo lang, yung dati kong kaibigan, dati kong boyfriend. Mga ex. Mga ex. Buhay pa kaya yun? O, diba? At saka ang mga kasi nakakatuwa, malungkot at masaya. Right. Ang pagko-connect, di ba? Kasi alam mo, ang dami ko rin na nadaluhan na yung wake. Mga celebration of life, yung ganyan. Through Zoom. Sa Zoom. Basta't ibinigay sa akin yung link. At talaga namang interesado ako, nag-attend ako. That's good. Oo. Kaya masaya at malungkot, makakakonect ka. Oo. Although, Ate Marie, ang complaint ng iba kasi,
siyempre expensive din ang ano, 'di ba? Ang load na 'yan. Medyo magastos din. Pero what matters most is yung makakonect ka, 'di ba? Oo. Ang ano nun syempre, tiyaga-tiyaga pa rin tayong mga senior. What is available at ano yung pwede. Ano yung talaga babudgetan. Ako, na-bless ako ngayon na dati gumagamit lang ako ng Smart Bro, yung niloloadan. Pero isang Zoom lang yun, wala na. Okay. Oo. Pero ngayon ay nakashare ako doon sa Wi-Fi ng aking pamangkin. Pamangkin. Very good. Okay, that's good. Ako naman, Ate Marie, ay si Pastor Clem kasi nung buhay pa siya talaga nakabit siya talaga ng broadband sa bahay. So, kaya tinuloy ko ngayon, hanggang ngayon ay nakakonect ako. Inalis ko lang yung Sky Cable kasi hindi ko naman kailangan manood doon sa cable. So, ang pinaiwan ko lang talaga, although itong broadband kasi sa Sky Cable ito, so pinaiwan ko yung broadband. Ako, nag-advertise na ako, sorry. Yun lang Kaya pag wala kang cable, hindi ka makakapanood sa signal. TV. Ay, ganun ba yun? Yun, no. Kahit may TV ka. Okay. Anyway, napapanood ko naman sa YouTube channel, di ba? So, kahit wala akong cable, kasi hindi naman ako madalas nanonood sa cable. So, at least, yung internet talaga mahalaga sa akin. So, salamat sa Panginoon, no, that available na po lahat kahit sa atin na mga senior citizen. Although, sabi nga, yung complain nga ng iba, kasi madalas kami, Ate Marie, may mga webinars. Halimbawa, kasi nga, sa currently kasi ako ay chairperson ng PCEC Women Commission. And so I'm also involved sa Asia Evangelical Alliance Women Commission at sa Global. So maraming mga webinars na mga conferences online. So yung iba hindi makakastay for 1 hour or 2. Kaya ang aming madalas ang webinars namin, the max is 2 hours. More than that. Kasi pagka more than that, ang complaint ng iba, kahit sa ibang bansa na notice ko, halimbawa sa Bangladesh, kasi madalas kasama ko sila sa webinars or sa conference, mga sa Asia nga, ang complaint ng mga taga Myanmar, complaint ng taga Bangladesh, na mahina ang kanilang internet. So, kailangan ginagawa namin 2 hours lang talaga ang aming mga conference na ginagawa or fellowship or webinars. O, diba? So, ako nakikita ko yung promotion mong yon. Kaya lang, makikita ko naman, ay hindi ako pwede. Ay, ganun? Kasi para sa yung widows, mga time or ganun? whatever. So yun, kaya hindi ako maka-attend. Kung minsan, makikita ko lang siya sa newsfeed ko, nakikita ko lang ganun, pero hindi ako nakapasok sa iyong webinar. Kasi nga, may specific audience kami na target, 'di ba? So, ayan. Kaya nga yung natin, yung verse natin na ibinigay sa mga awit. 133:1. Ito sabi napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagpangmasid ang nagkakasama-sama at laging sama-sama. Ang nagkakaisa at laging sama-sama na magkakapatid. So, ang ibinibigay dito yung kung tayo connected, tapos nagkakaisa, at tapos sama-sama, talagang napakasaya. So, Ganda. Yun yung yun sa number 1 natin, staying connected will make you happy. Right. Ayan. So, yun pong unang benefit sa ating social media, staying connected. Pangalawa naman is taking advantage of health issues. Ay, anong kinalaman nito, Ate Marie, sa social media ang taking advantage of social health issues? Kasi hindi ba pagka ikaw nag-iisa, pangkaraniwan mas madalas umatake ang lungkot. Okay. Hindi ba? At dahil sa inyong, kung ikaw ay isolated sa iyong sa mga tao, hindi kagaya sa number 1, talaga ang saya-saya dahil kayo sama-sama. Pwedeng matuloy ito sa depression. Kaya
ang social media ang siyang nakakatulong upang ma-enjoy mo. At saka kung minsan doon ka rin makakakita ng mga health advice. Oo nga, O kaya totoo. naman yung, yung mga mainam kainin Alright. na kung minsan wala sa loob mo. So pag nag-iinteresado ka, basahin mo bakit nga ba hindi. And then makakatulong sa iyo. So Yeah, ano correct. man yung health problems mo, pwedeng matulungan ng mga nababasa mo. Totoo yan kasi nung nagkasakit si Kuya Clem noon ay talagang lagi akong nag-google ano ba ang pwede niyang kainin, ano ba ang hindi niya dapat kainin. Ate Marie, huli na lahat. Kahit sabihin ko bawal ito, ano ba yan? Diba? Iyon nga ang biro niya nun, di ba? Nagtatawa siya. Oo. Sabi niya, wala, matigas ang ulo ko Madalas ang cheat day. Oo Yun nga. ang kanyang sinasabi. Totoo. Madalas ang cheat day. Kasi naman nakikita ko naman, kinakain niyo tapos ako, iinom lang ako ng kung anong iwang lasa. Oo. Di ba? Yung mga bineblend. Oo, talagang sawang-sawa na siya doon, sukang-suka na siya. At ang sabi niya, Ate Marie, sabi niya, hayaan mo na ako, Han, sabi niya, mamatay ako nabusog kaysa mamatay ako sa gutom. Hindi ang biro niya, mamatay ng dilat. Kasi noon, Yun. kasabihan pagka yung gutom ka, dilat ka. Dilat. So ayaw daw niya na makita siya sa kabaong na sobrang payat dahil sa gutom. So hayaan ko na daw siya na alam mo yon, makita siya sa kabaong na healthy pa rin. Ano ba yan? Pero anyway, tungkol po sa benefits ng social media, tungkol sa health issues, di ba? Sinabi nga ni Ate Marie, ay nakatulong ito para mabawasan po yung ating kalungkutan, yung depression, mga symptoms na yan. At saka as senior adults, we'll start facing mobility challenges, moving out of the house to visit and spend time with family and other loved ones can be tough, di ba? So, mahirap gawin. Kaya social media lang ang pwede nating gamitin. Kaya nga may pangako dyan si Jeremias. Jeremias 30:17. Ibabalik ko ang kalusugan mo. Wow. At paggagalingin ang iyong mga sugat. So ang dito, ang sinasabing sugat dito, sugat ng damdamin, na nalulungkot, na didepress. Ano yun? Pagagalingin niya yun. Ang galing. Sa tulong ng social media. Di ba? Ang gandang pangako. Alright. Okay, ang pangatlong benefit, Ate Marie, bago tayo mag-break is bridging or linking, connecting the intergenerational gap. Ayan. So, parang isip natin, may gap tayo sa generational gap. Di ba? Oo. Ngayon, hindi na nila masasabi na may gap dahil nakaka-connect tayo kahit tayo may edad na. 'Di ba? Kaya natin na ako talaga, ang dami kong mga pinag-aaralan ng mga yung pala mga binaligtad lang na mga salita, yung gano'n. Kung makikipag-usap ka kasi sa kanila, kinakailangan medyo naintindihan mo yun. Hindi yung salita sila ng salita, hindi mo naintindihan. Correct. So, kaya sa akin, kumisan yung mga nagdadaan sa newsfeed ko, ng mga kalokohan, na kumisan doon ipinapaliwanag yung anong ibig sabihin. Sige, natuto. Kaya, naintindihan ko na rin. Nga yung lingwahe, no? Ng mga henerasyon ngayon, ang tawag natin Gen Z or sabi ng iba, Gen Alpha. Nagsimula na naman sa A, di ba? Kasi yung generation ngayon, ay nako, talaga namang ang mga lingwahe nila halos hindi natin maintindihan. Pero we really have to intentionally know kung ano yung mga lingwahe. Sabi nga ni Ate Marie, kailangan aralin. Halimbawa, Ate Marie, hindi ko alam dati ano ba yung Marites, Maricar, mga kung ano-ano. Diba? Yung pala, yung Marites na yan, yung mga chismis. Yung mga
chismos ang mga babae na kumbaga nilagyan nila ng pangalan na makikita mo lang yun sa social media. Correct. And then hindi lang yun. Kung siyempre gagawa ka ng effort para makipag-usap sa younger generation, paminsan-minsan pwede ka rin na magkwento. Ako may mga may napapanood ako na nakakatawa. Ay, kung minsan sinishare ko, ay, nakita mo to, alam mo, tawa ako ng tawa. So, yun, kaya siya rin, ay nako, Lola, meron akong mas magandang napanood. Yung bang parang yung mas magaling ako, yung gano'n. So, yun, pagalingan kayo ng joke. Kwento. Napakaganda yung emoji na sinasabi nila, TikTok, di ba? Parang, hindi ko naman lagi pinapanood ng TikTok, pero nakakatulong sa akin. Lalo na, di ba, Ate Marie, alam mo naman, widow ako, madalas nag-iisa ako sa bahay, pero nakakatulong yon para ako ay maging masaya. Tawa ako ng tawa kahit ako lang mag-isa. Di ba? So, malaking tulong po yun. And then, tsaka din, matututo ka na halimbawa yung sa pagluluto. Right. Gusto mong maiba naman. Correct. Basta matutuhan mo lang yung paano maghanap. Search. Correct. Search lang. Tama. Google. At maano mo na yun. Kaya kung gusto mo ng funny stories, kung gusto mo ng mga ideas, yun, search ka lang. Okay. Dahil sa ganun, hindi ka magiging out of touch. Okay. Kaya ang si Solomon ang mayroong sinabi sa Kawikaan, 18:15, ang matalino ay nagdaragdag ng kaalaman, ang may unaway namumulot pa ng karunungan. Wow, ang galing. Sige, mas matalino ang younger generation, pero tayo may mapupulot tayong mga senior, may mapupulot tayong karunungan mula sa kanila. Right. So yan po ay sinabi ni Haring Solomon, no? Sabi ko nga kanina, wala pang technology noon, pero alam na ni Solomon paano tayo mag-connect sa iba't ibang henerasyon. Napakaganda, di ba? So, ngayon po ay malapit na, ang bilis po ng panahon, no? After sa ating first segment ay magkaroon po muna tayo ng break, Ate Marie. At ang ating Sempring special feature every Thursday. Magbabalik po kami after po ng station break. Happy bahay, happy buhay. Mag-asawang patnubay, sa mag-asaway gabay. Hani, napansin ko lang yung maliit na baul na yan, ha? Ano bang laman sa loob niyan? Siguro mga love letters ko nung araw, no? Hindi. Alam mo, maituturing kong yaman ang baul na ito, ha? Nilalaman nito ang masayang alaala ng kabataan. Buksan mo nga. Gusto mo makita? Sige na nga. Sige, nandito ang paborito kong pamato sa larong piko. Lagi ako nananalo, ha? Dahil dito, ha? Nandito rin yung sipa ni Kuya. Yan. Gusto ko yan, ha? Nalaro ka rin ito dati, di ba? Siyempre, ang Chinese garter namin magkapatid, di ba, na lagi namin pinag-aawayan. Yan yung tatalo ng mataas. At nandito rin ang mga jole na lagi namin kinokolektang magkakapatid. At yan ang expertise ko. Ilan lang ito, Bong, sa mga alaala ng mga larong Pinoy. Tama. Na minsan nagpasaya sa mga kabataan noon, yung mga kinagis na natin. Alam mo, honey, nanong balik tuloy sa aking isipan ang mga laro ng ating lahi. Dahil sa pakikipaglaro natin noon sa ating mga kaibigan sa kalsada, nilinang ang ating pakikipagkapwa-tao. Natutong mag-isip at gumawa ng mga desisyon kahit sa pamamagitan ng larong patintero at taguan. Totoo yan, ha? Nag-iisip ka, saan ba ako magtatago para hindi ako makikita? Totoo yan. Nakakamiss tuloy, no? Alam nyo, ang tawag po dyan, mga katutubong laro o larong kalye. Ito ay mga palatandaan na ng ating lahi. Talaga naman, Bong, pinasaya tayo ng mga larong kalye na ito. Kaya naman nararapat lang balikan, pangalagaan, at ituro sa ating mga anak
para magpasaling lahi. Gusto ko yan. Sa patuloy na pag-usbong ng makabagong teknolohiya at ng ibang laro sa computer, tuluyan na nga bang naglaho ang mga larong Pinoy? Ngayong buwan ng wika, samahan niyo po kami sa ating episode na pinamagatang Sipa, Patintero at League of Legends. Mga magulang, paano nga ba natin mapepreserba ang mga larong Pinoy na to o larong kalye? At paano rin natin maituturo sa mga anak para magpasaling lahi? Unang-una po, balikan ang masayang alaala ng inyong kabataan, lahat ng karanasan noong bata tayo, at ikwento ito sa inyong mga anak. Gisingin ang kanilang kamalayan sa pamamagitan ng pagsalaysay kung ano ang mga magagandang bagay na naidulot sa inyo, sa pagkatao ninyo at sa kalusugan ninyo dahil sa mga larong kalye na ito. Maganda yan, Claire. Ikalawa, aktual nating ipakita sa ating mga anak kung paano natin ito nilalaro. Turuan sila ng mga larong sipa, makipaglaro ng patintero at tumbang preso na miss ko tuloy yan, Hania, sa ating bakuran sa kamilugan ng buwan. Hayaang maranasan, kawilihan ng kabataan ang mga larong Pinoy na inyong kinagisnan. Alam mo, natatandaan ko, nagbakasyon tayo minsan sa Calagwas kasama ang mga kaibigan natin at ang mga anak nila. Tinuro natin sa kanila. Naglaro talaga kami ng patintero at tuwang-tuwa at pawis na pawis ang mga bata. That's after true. natin maglaro ng patintero. Ikatlo po, turuan ang ating mga anak na mag-ehersisyo sa pamamagitan ng mga larong kalye na ito. Matuto sila na tumalon sa piko, magtumbling sa luksong lubid at tumakbo ng mabilis sa larong moro-moro. Paalalahanan din natin ang mga anak natin sa maaaring pagkasira ng kanilang mata kung talagang tutok na tutok sila sa computer games. Mga larong kalye, simbolo ng mayaman nating kultura at ng ating bansa. At para sa ating mga magulang na minsan ay naging musmus din, tayo po ay may responsibilidad na ituro sa ating mga anak ang mga larong Pinoy, ang larong kalye o katutubong laro na minsan ay nagpasaya sa ating kabataan. Lagi po nating tandaan ng mag-asawang sabay manalangin. Na magtatagumpayan lahat ng suliranin. Ako po si Bong Pineda. At ako naman po si Claire para sa Happy Bahay. Happy buhay! Happy bahay, happy buhay. Mag-asawang patnubay, sa mag-asaway gabay. Nagbabalik po ang Family Matters. Muli, ito yung kaibigan, Ate Merlin Guillermo, at kasama po nating counselor si Ate Marie De Jesus. Sana po ay mayroon na po kayo natutunan sa aming pinag-usapan kanina. And of course, samahan niyo po kami hanggang 11 o'clock ngayong umaga. At kung mayroon po kayong mensahe, maaaring i-message niyo po sa chat box or i-text niyo po sa aming number 0917-572-1754 o di kaya sa 0916-296-6620 or 0998-962-6779. Maaari din namang mapapanood sa FB 702 DZS or FEBC Radio and sa YouTube channel 702 DZS FEBC Radio TV. Muli, ang pinag-uusapan po namin ay patungkol po sa ano bang kahalagahan ng social media, lalo na sa amin ng mga senior citizen. So maraming salamat sa lahat ng nakikinig sa atin dito po sa Pilipinas at maging nakikinig sa atin sa ibang bansa at sa radio yung iba, kailangan pang may battery, no? Pero thank you so much for tuning with us. So Ate Marie, Oo, pagbalikan natin yung tatlong puntos na atin na na-share bago tayo pumunta doon sa pang-apat. Okay. Una, staying connected. Pangalawa, taking advantage of health benefits. Mm-hmm. At pangatlo, bridging the intergenerational gap. Mm-hmm. Tama. Tayo na nating natutuhan. Oo nga, di ba? Actually, kami mismo ni Ate Marie nag-benefit din dito sa pinag-uusapan namin. Although, siyempre, meron naman tayong karanasan na upang mag-improve tayo sa ating sa technology. Pero right now, sa ating pinag-uusapan, lalo akong may natutunan sa iyo.
Thank you. Oo nga, salamat sa Panginoon for, giving us that intentional knowledge sa technology na hindi na po sabihin na ngayon new normal, hindi ko na kaya yan, ayoko na. Pero we really have to, di ba? Oo. Kaya ngayon talagang kumbaga sasakay na tayo sa yung normal na nagaganap ngayon sa ating kapaligiran. At naman, nakaka-enjoy naman, di ba? Na-enjoy naman natin. May pagbabago at saka, lumalago. Right. Totoo. In fact, Ate Marie, kaming magkakapatid, 7 kami, no? 7 kami magkakapatid. Yung eldest namin, 10 years ang gap namin, yung eldest namin. Among the 7 of us, yung eldest namin, she refuses to join sa chat group ng aming pamilya. Parang sinasabi niya, hindi ko alam yan, hindi ko alam. So, pilit na tinuturuan siya ng kanyang mga anak, dami naman niyang apo. So, wala na siyang dahilan para sabihin niya na, hindi ako mag-join dyan kasi hindi ko alam yan. So, at least, yung ate ko, dati naman siyang, registered social worker siya, nagtatrabaho siya dati sa regional trial court. So, at least, pinipilit niya ang sarili niya na makakonect. Sabi nga natin kanina, staying connected with the family, di ba? Oo. So, yun ang benefit yun sa amin. Ang mahalaga talaga, be willing. Right. Oo. Ngayon, punta tayo sa pang-4. Alright. Ito po ay, ang benefit po, pag kayo ay nakakonect sa social media, is getting news. Diba? Mga balita ngayon, napakaraming balita. Pero warning! Maging maingat na tama yung source ng balita. Hindi fake. Okay lang na basahin mo, pero pag hindi ka sigurado doon sa source, huwag mo na ipasa. Huwag mo na ipasa. Kasi gusto natin ng impormasyon, lalo na tayo mga senior. Gusto natin ng impormasyon, lalo na kung wala kang TV. Di ba? Hindi naman lahat ng bahay mayroon. Ay gusto mo ng impormasyon, naririnig mo lang sa radyo. So dito ngayon, sa gadget, sa technology through gadgets, ay pwede mo siyang makita. Kaya kinakailangan na yung maging maingat tayo na pag-isipan. Saan nanggagaling ang news na ito? Right, at saka, ano ang benepisyo na makukuha ko at ng aking kapwa-tao na pagsasalinan? Halimbawa, kung mag-aaway din lang ba't mo pa ikukwento? Right, diba? At saka kung halimbawa ay ito rin ang siyang magbibigay ng, parang magbibigay sa'yo ng kalungkutan. Wag mo na lang o bili ka na. O kaya naman, ay ito na lang yung parang siya lang yung magbibigay sa atin na updated sa mga pangyayari. Pero not necessarily na kinakailangan nating isalin sa iba. Kung hindi tayo nakatitiyak na ito ay kagamit-gamit. Halimbawa, anong news ang kagamit-gamit? Halimbawa, yung mga offer scholarship. Yung sa ano yung pwede mong gawin kung ikaw ay matagal na nahinto. Noong araw yun, hindi masyadong alam di ba? So, dahil sa yung pagbabasa, naging updated ka tungkol doon, pwede mo sabihin ng tungkol sa ALS, yung accelerated, di ba? O kaya naman, pwede mo ring masabi na ito karaniwan, pinakikinabangan ko to sa sa counseling. Pagka meron akong kinakounsela ng mga kabataan, hindi, pwede pa. Ang nun ay subukan mo. Kumuha ka ng exam. At sila yung mag-a-assess kung anong level ka na ngayon. Kasi parang nahihiyang pumasok sa school na
ang tanda na niya, ang babata ng kanyang mga kaklase. Eskwela, oo. Oo. At meron kang katatawanan pa dyan kung minsan, after na balik, kwentuhan kayo, napapagkamalan akong teacher. Pag pumasok siya ng maaga, tatayo siya sa harapan. Good morning, sir. Diba? Oo, nalala ko, Ate Marie, binanggit mo yan. Kasi noon yung ninong ko, si Pastor Mike Lacanilaw, nag-aral siya noon sa ATS. Di ba, broadcaster na siya sa FEBC at saka newscaster ng GMA nung panahon na yun. So, gusto niyang mag-aral ng counseling sa ATS nung panahon na yun. Yun na nga, ang lagi sabi, ay, teacher po kayo po ang magtuturo ngayon. Sabi, hindi, estudyante ako. He has to explain all the time na hindi ako teacher kasi nga, ang tingin sa kanya noon talagang mataas na, di ba? I mean, totoo naman talaga na mataas talaga ang role, I mean, ang posisyon ni Ninong Mike dati. Managing director na siya ng Back to the Bible. Tapos napapanood siya sa GMA. So, hindi nila ma-connect, hindi nila maisip na, kaklase natin si Pastor Mike Lacanilaw. So anyway, yun yung sinasabi mo, no? Pero nakakatuwa na kahit sana may edad na, ay huwag mahiya na patuloy mag-aral. Di ba? Maski nga through sa social media, meron ka rin meron ka din pwede na mag-enroll na nag-o-offer ng kung ano-ano na mga pag-aaral na talagang meron akong nabasa ng tungkol sa yung paano magsulat. Okay. Pa rin yung paano iba-iba pang sulat paano magsulat ng kwento para sa mga bata, paano kung mahusay ang kamay mo, yung paggawa ng illustration, yung mga ganon. Kaya pwede nating hanapin yung interest natin na kumbaga, o kaya maaring hindi sa sarili natin, it's an information na pwedeng isalin sa iba. Ako naman, Ate Marie, nabanggit mo kasi yung pag-aaral. Meron kasing dyan sa YouTube channel, yung paggamit, yung English, alam mo yon, yung simpleng advice or paggamit mo ng fill in, fill out, fill up. Yung common mistakes ng mga nagsusulat, di ba? I mean, sa akin, pinapakinggan ko siya, Filipina yun, sabi niya ito ang common mistakes ng mga Filipinos sa ating English, which I am learning sa kanya kasi nga nasa media ako, tapos nasa kung saan webinars, I need to know more about. Kasi simpleng mga bagay, pero I have learned so much sa kanya. Maikli lang yun, mga 5 minutes lang yata eh. So, every day, meron siyang ganong mga tinuturo about English. Yung grammar na yun, paano gamitin, yung ganong klase. Ayaw ko minsan naano ko yan, yung yung kaibahan ng Filipino at saka Pilipino. Sige nga, sabihin mo. Ang Filipino, yun yung yung Filipino tayo. Tao. Yung mamamayan. Ang Pilipino, subject yun. Yung P, as in P. Pero ang F, ang F ay iyon yung tao. mamamayan. Okay, yung Filipino. Pero ang Pilipino ay okay subject. Okay. Pero dati yun, alternately nagagamit ng wala sa loob. Right. Hindi ba kung may sabihin natin, ako ay Pilipino? Hindi ba? Mali pala yun. Mali pala. Very good, Ang ganda yan. Sa susunod pag-usapan natin yan. Kung ano ba ang tamang gamit ng mga grammar. Anyway. So, yung mga ganun, na meron ka talagang meron kang pakinabang na makikita. Si Solomon uli, ang ating advisor sa mga kawikaan, 18:15, ang matalino ay nagdaragdag ng kaalaman, ang may unaway namumulot pa ng karunungan.
Oh, ganda, 'di ba? Sa English naman, Oh, the heart of the discerning acquires knowledge. For the ears of the wise seek it out. 'Di ba? So, kailangan oo. talaga ini-encourage po tayo talaga kahit sabi nga ni Haring Solomon, yung gusto mo pang matuto ay makakadagdag ito sa ating kaalaman. At syempre, yung Mm-mm. atin din pangdinig, 'di ba? Yung pandinig natin ay atin din pong gagamitin to the max. Ano ba yung Oo. napapakinggan natin na makakatulong sa atin. Ayan. Yes. So, Kasi yan ang technology natin ngayon eh. Not right. just reading, but hearing. Dahil may Aha. mga sounds, di ba? Oo. Ako minsan ino-off ko pag ayaw ko eh. Pero gusto ko lang makita. Aha. So yun, yung mga ganun. Mhm. Ayan. So, yun po ang pang-apat natin ay getting news, 'di ba? Ano ba ang nangyayari sa mundo ngayon? And of course, we do not just hear or listen to what's happening in our Mm-mm. country. Mahalaga din, Ate Marie, kung ano nangyayari sa global issues, 'di ba? Yes, sa buong Oo, mundo. sa buong mundo. And then, pagka narinig mo yon, especially, di ba, I am sure, alam natin kung ano nangyayari sa mundo. It's domino effect. Yung digmaan sa Russia, sa Ukraine, there's a domino effect na pati tayo, mga kapatid, ay naapektuhan po sa digmaan na yon. So I hope doon po sa panunood natin ng balita, hindi lang po magkaroon tayo ng interest sa ating bayan, pero we should know more about what's going on globally. Yes. Mm-hmm. At saka yung interest natin ay lalawak. Ate Marie, alam mo, sinusundan ko din si Amir Cherfati. Hindi ko alam kung familiar ka sa kanya. He's a pastor at he is a Jewish pastor. Nakakilala siya sa Panginoon through yung pelikula ng Campus Crusade for Christ, yung Jesus films. Mm-hmm. When it was shown in Israel. I mean, sabi niya nung 90s, napanood niya yon. Siya noon ay hindi naman siya believer as a Jew, no? Pero napanood niya daw yung Jesus films ng Campus Crusade for Christ, nagkaroon siya ng pag-unawa tungkol sa Jesus as the Savior, na hindi lang siya propeta or kasama sa mga disciples noon. So doon siya nagkaroon ng kaliwanagan at sinusundan ko siya, Ate Marie, dahil nag-update siya ngayon. Meron siya kasing Telegram, may app na Telegram sa ating cellphone na nandun lahat ang kanyang news, no? Nagustuhan ko kasi binabalanse niya ang nangyayari ngayon sa Israel, at saka sa Iraq, at what's going on ngayon sa Israel, at kinokonek niya sa Prophet Ezekiel, kinokonek niya kay Prophet Isaiah. Ito talaga ay fulfillment ng prophecy ng mga prophets, diba? So nakakatuwa dahil talagang current events ang nangyayari ngayon, ang sinasabi niya. Lahat ito yung katotohanan. And he's a very busy person. Sabi niya nga noon, minsan pag nagsasalita siya, pag nagla-live siya, sabi niya, hello to the Filipinos. I've been there many times before. Yung ngayon. So, nakakatuwa dahil nakakuha din ako ng balita through him kay Amir Cherfati. So, sa ating mga tagapakinig, kung mayroon kayong time, at nais yung malalaman ano ba talaga ang nangyayari ngayon sa Israel, 'di ba? You have to hanapin niyo po, i-search niyo lang po si Amir Cherfati. Ang ganda. I hope sana Ate Marie, sundan mo rin si Amir Cherfati. Napakaganda po ng kanyang update of course kasama din sa newsman. Napapanood ko rin siya, para pareho sila ng points ni Amir Cherfati. Okay. Kasi pagka yung mga Jews, naghihintay pa sila na Messiah eh. Right, diba? Right. And then tapos with this update, ay makikita na hindi na dumating na ang Messiah. Correct. And then kapag ka nag-update si Amir Cherfati, he is really walking in the land kung saan niya dinidescribe. Kunyari, right now, katulad kanina pinanood ko siya. Right now, I'm walking in the highway kung saan noong 1967 na nakuha ng Israel sa Syria yung
lupain na yon. Kaya 6 days lang yung war, sabi niya ganun. At ito na, ang ganda-ganda na nung fields na nakuha ng Israel sa Syria during that time. So, pati yung farm. Parang binalikat po ang Old Testament survey. Right. Ang ganda-ganda talaga. Hindi ba? Oo, ganda. Yeah. So, maganda. So, I hope dito sa mga senior citizen ay sundan nyo rin po ang balita na nangyari sa Israel at ipag-pray din po natin. Yes. Okay. Ang sunod, Ate Marie, is entertainment value. Ang benefit po ng technology sa mga senior citizen. Yun, nabanggit na natin yun kanina, no? Na kung ano ang nagagawa. Yeah, correct. Sa yung generational gap, no? Dito ay ibinalik uli na para yung jokes natin updated din. Yung ating mga patawa, baka kasi ang patawa natin bagamat nakakatawa pa rin naman yung mga patawa pa ni Joe, ni Dolphy. Bagamat nakakatawa pa rin. Pero yun yung panahon natin nakatatawanan di ba? Pero ngayon iba nakatatawanan. Kaya at least iyon na mayroong mga jokes na parang naging advance pero doon tayo maging maingat. Tiyakin natin na yung mga jokes ay hindi makaka-hurt ng iba. Na hindi personal, hindi offending ang ating jokes. Or yung jokes na ating sinishare ay mali pala yun. Merong may pinagtatawa na. May ibang meaning, yung mga ganon. Double Kailangan maging rin tayo, maging alerto rin tayo. Anong ibig sabihin nito? Kaya nga babalik na yung pag-iingat ay nasa sa atin din, di ba? Hindi ka lang basta grab doon, pulot ng pulot sa lahat ng iyong natututuhan. Kailangan unawain. Saan ang gagaling? Ano ang target? Ano ang gusto na gawin? So, kung gusto ng away, syempre, hindi mo na i-share. Right. Pero kung ito ay talagang para lang, kasi hindi ba pag tumawa ka ng tumawa, nakakaluwag din ng ng kalooban. Yung lahat ng bigat nawawala pansamantala sa pagtawa. Alam mo, Ate Marie, may joke doon na dati pinasa sa atin sa Facebook. Yung for sale. Alam mo yung English na mga sign nila sa sa paninda nila. For sale, long short sleeves. Diba? Parang 50% sale, printed plain shirts. Ano ba talaga? Pagka iyon ay babasahin mo na ikay nag-iisa, okay lang. Di ba? Pero kung balimbawang nakatayo ka doon sa harapan ng nakasulat na yun at nahandoon yung tindahan. Hindi maganda yun. Na pagtawa. Pero yung ganon na nakikiraan lang sa iyong newsfeed sa Facebook, ay nako. Ako ang dami kong mga katatawanan na nababasa yung mga ganon. Oo nga, totoo, di ba? Alam mo, Ate Marie, mabuti na lang, sabi ko nga kay Joe Alabastro nung last time na nag-usap tayo, na yun na nga, sabi ko, naku, palabiro pa naman ako sa broadcast. Alam mo yun, palatawa ako. Sabi ni Joe, okay lang yun, Ate Merlin, di ba? Siyempre, alam ko naman kung mayroong mga questions, halimbawa sa Heartline, di ba? May mga questions na hindi ko dapat pagtawanan. Yung mga issues na yun. So alam ko naman kung saan ko ilalagay kung dapat ako maging masaya or mapatawa. Di ba? Kasi ako, Ate Marie, yung hindi ako ma-stress, hindi ako stressful. Ganon. I'm sure ikaw din, di ba? Oo naman. Very good. Kaya nga sabi nga ng mga listeners, nakakahawa ang inyong tawa. Oo, very good. Oo.
pwede naman nating i-discuss lightly o kaya kung serious talaga yung tanong, Oo. alam naman na magtatawa ka na magtatawa. Correct. Pero yung talagang natatawa tayo sa ating pag-uusap, sa mga ilustrasyon natin, pwede naman yun. Oo. Right. Oo. So yun po mga kaibigan, ano pong sabi ni Haring Solomon naman dito sa tungkol sa entertainment? Masugid man kung mangmang, walang mapapakinabang ang kawalan ng tiyagay magbubulid sa kaguluhan. Ayun. Ang lalim naman yan. Oo, bahagi ng sa entertainment ay kinakailangan na kung gusto mo na makinabang dito, tiyakin mo na hindi ito pagtutulak sa kaguluhan. Yun lang yung yung kagaya ng pinag-uusapan natin. Tatawa ka na tatawa, mayroon palang tinatamaan na hindi Oo. So, yun lang yun. Oo. So, talagang kailangan maingat din tayo kahit na yung mga jokes natin, maaring sa akin, tawang-tawa ako, yung pala, nakaka-offend sa iba, parang ganon. Parang sabihin ako, Ate Merlin, ano ba yan? Ano bang nakakatawa dyan? So, ako mismo ay gumagawa ako ng paraan para ako'y maging masaya. Ayoko nang malungkot na nadaanan ko na yung sobrang lungkot, Ate Marie. Sa totoo lang, nung namatay si Kuya Clem, 'di ba? July 25, 2018. Ang hiningi ko sa Panginoon talaga, Lord, allow me to grieve for 2 years. 2 years, sabi ko. Nakipag ako sa Panginoon na kung pwede, tulungan niya ako dito sa 2 years na pag-grieve ko. Hindi naman ako nanatili na malungkot doon sa 2 years na yun, kundi I also find myself na mayroon akong ma-entertain din ako na in spite of what I was going through, but I did not allow na yung 2 years na yun talagang grieving na all the time. Hindi I also went through funny time with my family, sa mga speaking engagements, yung ganon. So, yun na nga, di ba? You can also find opportunities to have yung maging masaya ka kahit na ikaw ay dumadaan sa kalungkutan. At saka pinagbigyan ka ng Diyos before lockdown. Nung kuhanin niya ang Panginoon, nang kuhanin si Kuya Clem ng Panginoon. Amen. Kaya nung mag-lockdown, medyo nakabawas-bawas na, di ba? So kung yun ay lockdown agad-agad yun, tapos hindi ka makalabas, hindi ka ay talagang mahihirapan ka, pero nakatulong, di ba? Yeah, praise God. So, alam mo, totoo yan, Ate Marie, nung nag-lockdown, nag-reflect ako doon sa nung nawala ang asawa ko noong 2018. I still praise God na nangyari yun 2018. Of course, hindi naman natin sinasabi na parang unfortunate naman sa ngayon noong 2020 at saka 2021. Siyempre, we are so grieving doon sa mga taong naapektuhan, di ba? Nung 2 years na yun, di ba? Kaya nga, sobrang masakit at we are also grieving with them. Yes. Lalo pa na yung mga umuwi sa Panginoon during that time. Yeah, right. Yun ang talaga ang hirap ng grieving doon. Kasi yung bang tipo na minsan hindi na pwedeng paglamayan, yung iburol. Tama. Diretso na ikikremate, yung ganon. Tapos, pag nagkita kayo, ay na lang, yun na lang, earn na lang ang ibibigay na lang sa iyo, di ba? So, yun yung yun yung mga, parang ang hirap isipin. Yung mga ganong karanasan. Pero, kaya lang, pahalaga na tutulungan, lalo na noong nitong lumuwag-luwag na ng bahaya. Kasi alam mo naman na, di ba, si Yoli ay kinuha ng Panginoon, di ba? Right. So, yun, buti, during that time, medyo maluwag ng bahagya. Kaya ako nakapunta kasi dati ang alam ko pagka may edad hindi pwede na magpunta sa mga wake. Pero kaya tinanong ko, pwede kaya ako magpunta. Nagpunta ako pero stay na ako doon, hindi na ako umalis. Nung umuwi ako din
after na ng na makremate. Oh. Yun. Last year yun, 2022? 2021? Oo. Last year yun. Okay. Iyon. And then, so, sa nakikita ko ng mga bagay-bagay na paano tinutulungan yung mga nag-grief, ay nakita ko din sa buhay ng kapatid ko. Change location, alam mo yung ganon? Especially na work from home ngayon. Dahil hindi pwede na So yun. Pero talagang pag nag-post yun, palaging nag-celebrate ng Mother's Day yung mga anak. Lulungkot siya, namimiss niya kanyang mahal. Siyempre, So yun, yung mga ganon. Totoo yan. Lalo na kung masaya ang samahan ng mag-asawa. Alam mo yon, di ba, Ate Marie? Alam mo yan. Oo. Kapag masaya ang pagsasama ng mag-asawa tapos nahiwalay, kinuha ng Panginoon, masyado pong masakit kasi nga yung saya ng buhay namin ng mga mag-asawa talagang nakakamiss yun. Ay, laging magkasama yun eh. Right. Oo nga, alam ko. Sa mga classmate ko rin kaya yun. Lahat. Oo. Classmate ko yun. Classmate mo yun. Dumalaw pa yun doon sa wake ni Kuya Clem. Sila mag-asawa. And I appreciate them for visiting us doon sa wake. So ayan po mga kapatid, siyempre kahit po sa ating sa buhay natin ay dumadanas tayo ng mga kalungkutan, pero there's always a way for us to grow, move on sa ating mga situation. So ang pang-anim na benefit, Ate Marie, para sa senior citizens doon sa technology is educational opportunities. Ayan. Dito yung na ang kanina nabanggit na rin natin, di ba? Na sa social media tayo makakakita ng mga opportunities na mga small workshop, small na mga pag-aaral na pwede kang mag-sign up, yung ganyan. Pero ang lang nun kailangan lang na tiyakin natin na legitimate yung correct. Yung site na yon. Pagka halimbawang pinindot mo yung site, kasi makikita mo sa ilalim ng promo na just click the link. Pagka kung saan ka itinuturo at mukhang medyo hindi yata maganda, wag mo na ituloy. Ako yun yung ginagawa ko Hindi ko itinutuloy pagka sa palagay ko ay hindi siya tama. Pero marami talagang opportunity to learn. Right. Oo. Ate Marie, siguro sa akin, pag nag-click ako ng ganon, humihingi din ako ng discernment sa Holy Spirit para tulungan ako. Halimbawa, Ate Marie, mayroong isa, siyempre, nagkaroon ako ng right eye surgery, So, siyempre, lahat ng gusto kong isi-search ay yung tungkol sa paano magiging maayos ang mata, ganun-ganun lang. Hindi kailangan ng surgery, hindi kailangan ng laser, whatever. So, mayroon akong pinanood na ang ganda ng simula Parang, this is a very good, you don't need to have eye surgery or no need to have laser, ganyan. Very effective daw, yung technology, ganyan. Tapos, sinimulan ko na, wow, ang ganda-ganda ng explanation. Pero, ang haba, bago ko malaman kung ano ba ang huli, ang tagal. So parang pinagtiyagaan ko pa rin kasi nga gusto kong malaman Sa bandang huli, ayun pala, may bayad, alam mo yon na may binebenta. May binebenta. May nangyari na sa akin kasi. May nangyari na sa akin yun. Nung si Kuya Clem ay may sakit noon, mayroong kinlik ako na kailangan daw makapagpababa ng diabetes. Ano ba yun? Sugar. Oo. Yung patch, alam mo yun, sasabihin na, last, na lang daw, few available. Konti na lang. Konti na lang. Siyempre, ganun yun ikaw naman, tapos sale pa, last items, last few items na lang. Ikaw naman, talagang gustong-gusto mo na, bumili ako, Ate Marie. Ito na, dumating na yung patches na sabi pag ilagay sa paa,
ng pasyente, bababa ang sugar count. Eh naman, wala effect. Alam mo yon, sabi ng alam mo ba, 4,000 plus yun. Na sabi kasi ganyan. Oo, mahal talaga. As in, sa akin, dahil sa may kasama siguro sa aking desperation, alam mo yon, you really want to help. Kasama yon na ito makakatulong. Yung pala, nung ginamit, nilagay ko na sa paa ni Kuya Clem, ay naku, effect. Alam mo yon. Tapos sabi ng mga, marami nag-advise sa akin, Ate Merlin, that's really, for lang yan, business lang talaga. Wala talagang benefit doon. So ito yung sinasabi ni Ate Marie, no, na maging maingat tayo, di ba? Ate Marie? At saka pangkaraniwan din, kung minsan, pagka mayroon kang, yung interest mo, ay, halimbawa, nag-search ka, YouTube, ganyan, mayroon kang interest na hinanap, ay pag nakita mo na, ang dami, kumisan daming mga advertisement na ipinapasok, na after this, the video will continue, yung ganon. Eh pag nakita mo na, ang layo ng mga advertisement, kung pwede na i-skip, ini-skip ko. Pero pagka hindi pwedeng i-skip at mawawala ka doon sa pinanonood mo, ay wala na, hindi ko na hindi. Sabi ko, hindi totoo na gustong makatulong yung ganyan. Okay. Kasi marami kong natutuhan sa pagpaplantita ko. Wow, sa talaga. YouTube. Marami kong natutuhan. Pero kaya lang, iyon, maging maingat tayo sa mga pumapasok na advertisement o kaya mga pumapasok na info not related doon sa topic na supposed to be, yun ang ibibigay sa iyo. Okay. So doon tayo mag-iingat. At saka, kung sa bagay may pera ka noon, kaya binili mo si Kuya Clem. Pag walang pera, my goodness. It's not for you. At kung minsan, magpapasalamat ka pa pag na-realize mo, buti na lang wala akong pera, hindi ako bumili. Tama. Mali pala. So, yun yung ganun na klaseng wisdom na kinakailangan na kahit simple lang. Right. Ay talagang idudulog pa rin natin sa Panginoon na bigyan tayo ng karunungan. Kasi plantita, hindi yan life and death. Yun sa iyo, life and death Kaya talaga todo yung interest ninyo. Pero dito, so kung meron tayong tagapakinig na senior na talagang gusto niyang gumaling, wag ho kayong agad-agad. Na Marami mga advertisement. Mawawala yung mga tusok-tusok niya. Mawawala yung tapos, ang mahal. Oo. Ngayon, kung may pera ka at may tiwala ka doon sa pinanggalingan na nagsasabi, bumili ka. Pero kung wala kang pera, ay hindi yun para sa iyo. Totoo. At kung halimbawang hindi mo kilala yung nagsasabi, kasi pangkaraniwan pwede mo ring i-search yung tao na nagre-recommend. Ay, kung talagang ganun kang ka-interesado. So, titignan pa rin ang lahat-lahat. Nang sa ganun, talagang matututuhan mo ng todo-todo ang lahat ng mga bagay na Ako marami kong mga ideas, marami kong natutuhan sa pamamagitan ng mga pagre-research na yun. Pero, iyon nga, libre, pero still, huwag ka ring mag-acquire ng mga basura. Okay. Sa iyong utak. Kasi garbage in, garbage out. Kasi baka mamaya ay wala sa loob mo dahil nailagay mo yun doon nailalabas mo pala. Napaghahalo mo na pala yung tama at mali. Yeah, totoo yan. Kahit nga Ate Marie sa music, 'di ba? 'Di ba yung entertainment part yun na we love to listen to the music, 'di ba? Pero sabi nga ng FEBC, in-advisean tayo na mayroong ilang grupo, no, na yung music nila ay hindi tugma sa theological ng teaching according to the Bible.
So, maingat din po tayo maging sa pagpili ng music, 'di ba? Ay, Minsan, oo. download tayo. Hindi natin alam kung sino yung source ng music na 'yon. At saka totoo yun, alam mo, kung hindi ka magiging maingat, mayroong mga kanta na kung minsan ay kinakanta natin. Right. Pero pag pinag-aralan mo, not theologically correct. Oo. Totoo. So yun, yung mga ganung bagay. Kaya ako pag kuminsan ay dahil sa edad ko, no, kaya malayang nakapag-advise. Sige lang, ate. Kuminsan, ina-advise, sinasabi ko, nagbibigay ako ng comment, sabi ko, mali ito eh. Okay. Sabi ko, mali ito, wala ito sa Bible, hindi siya masusuportahan ng Bible. Sabi ko, eto ang tamang turo tungkol dyan. So saan mo sinasabi? Sa private message o dun sa taong humiling ng song? Hindi, ako talagang kasi nga may face-to-face na kami. O kaya yung private message o private message. Doon sa pumili ng song. Okay. Maging maingat. And then tapos yun, sinasabi ko na siguro makabubuti na ibibigay sa inyo, yung para yung gagawin ng mga song. Right. Magandang kantahin. Pero kaya hindi naman theologically sound. Mabuti pa yung kung talagang yung verse mismo talaga yung kaninang talata ng napakaligaya, kung nagkakaisa, di ba? Talagang yun yung word sa Bible. So kantahin mo man siya, hindi pwedeng sabihin na mali. Dahil sinabi mismo, kinote lang yon sa Bible, nilagyan lang ng right. Dito nga binigyan tayo ng advice ni Santiago sa 1:5. Sabi niya, ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan. Sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat. Wow. Yun, ang gandang yun. It's an invitation for us. Diba? Na kung sabi mo nga kanina, yung nagpe-pray muna bago gagawin or gagamitin anumang bagay na ating nakikita sa social media. So ito, pwede naman pala tayong humingi. Sa Panginoon. Bibigyan tayo. Oo. At ang maganda dahil hindi siya nanunumbat. Anong ibig sabihin nun, Ate Marie? Hindi niya yung bang parang makakakita siya ng fault sa iyo, ng pagkakamali sa iyo. Parang hindi kita bibigyan. Dahil doon sa humingi ka ng karunungan, nagkaroon ka ngayon, in-apply mo ngayon, hindi ka susumbatan ng Panginoon kung magkamali ka. Ay naku, bakit ba kita binigyan ng karunungan? Walang ganun. Okay. Very good. Ang ganda ng explanation mo dyan, ha? Kasi sa English naman, if any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. Ayan. So siguro, kung binigyan ka na ng kaalaman ng Panginoon. Ate Marie, I'm always claiming this verse kasi, di ba, marami akong mga speaking engagements. Minsan, katulad ng noong May, no? Noong month ng May, ang dami, sunod-sunod yung speaking engagements ko na, Lord, mayroong silang topic, Lord, give me wisdom. Ito yung kiniklaim ko na verse na hindi naman ako nag-PhD, alam mo yon. Like yung sinasabi, Lord, limited talaga ang kaalaman ko. Simple lang po ang kaalaman ko. Pero Lord, I'm always asking you to give me wisdom. Dahil yun po ang sabi mo sa James 1:5. Oo naman. At saka, siguro lahat naman tayo na involved sa pagtuturo at pagsasalita. Talagang ito yung ating ito yung talata na palagi nating pag-iisipan. Na huwag kang mag-alala, huwag kang ma-insecure, huwag mong isipin yung mga kulang sa iyo. Ask God. Right. Yung kanya. So, yun yung at saka yun yung kanyang pangako, di ba? Kaya ibibigay niya yun.
Wala naman sa ating perfect. Right, Wala right. alaman lahat. Laging may kulang at may kulang. At sa tagal natin sa ministry ng pagtuturo at Amen. at pagsasalita, no? Mm-hmm. Baka maubusan tayo ng sasabihin. No nga. Lalo na kung the same people ang iyong kaharap. Ay, oo. Diba? Totoo yan. Kaya ako, kung mas dagdag ang aking pagpipray at saka yung aking preparation, right. pag aking pagsasalitaan o pagtuturuan uli, ay the same na ako. The same group. Totoo yan. Kasi halimbawa, mayroon akong Bible study with the ladies group, ano? So, siyempre, every week kami nagba-Bible study. So, I really need wisdom galing sa Panginoon na hindi pa ulit-ulit na yung sasabihin ko, di ba? So, I really thank God for that. Mabuti na lang sa mga speaking engagements, iba-iba yung audience. At, siyempre, minsan copy-paste. Yung aking, halimbawa yung topic naman nila, halos pare-pareho, yun. Kakatulong yung mga mabuti na lang, tawag ko nga sa mga marami akong sardinas. Alam mo yun? Sa mga speaking engagements ko. So, I praise God sa wisdom ng Lord. Anyway, Ate Marie, malapit na tayong matapos. Dito po sa ating, bago tayo magtapos, siguro, bago ko sabihin yung talata, yung last verse natin, Ate Marie, pwede bang mag-pray ka? Ipag-pray po natin ngayon ang ating mga listeners. Okay. Tayo manalangin. Ama namin, maraming salamat po na sa aming pinag-usapan ngayon tungkol sa kahalagahan ng social media. Yes. Dalangin po namin na ikaw ang siyang maglalayo sa amin sa anumang pagkakamali. At tulungan mo po kami na hindi kami matukso na mag-acquire ng mga informations na hindi makapagbibigay lugod sa iyo. Dalangin po namin, lalo na yung mga nag-a-adjust pa sa paggamit ng technology. Ikaw po mag-encourage sa kanila at ikaw ang siyang tumulong mag-provide ng member ng family o kaya naman ay siyang makapagtuturo sa kanila kung paano ito magamit to the maximum na pwedeng maging beneficial sa kanila. Ingatan mo po kami sa buong maghapon at tulungan. Ito po yung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay. Ito po ang key takeaway po natin sa talata sa Proverbs 2:6. Sabi po ni Haring Solomon, sapagkat si Yahweh ang nagkaloob ng karunungan, sa bibig niya ang kaalaman, at unaway bumubukal. Sa Ingles, Ate Marie? For the Lord gives wisdom, from His mouth come knowledge and understanding. Ayun. Ano yun, pinag-iba niya yung knowledge and understanding. Kasi ang dito, binibigyan tayo ng karunungan at kung paano natin gagamitin yung karunungan na iyon. Praise the Lord! So, dapat may pangunawa, yung kaalaman, may pangunawa at paano sabihin, di ba? Yung ating kaalaman. So mga kapatid, napakaganda po ng ating pinag-usapan ngayon. Mga kaagapay, mahalaga maunawaan natin ang tamang paggamit ng social media, hindi lamang sa ating makabagong henerasyon, kundi maaari din natin itong maisalin sa ating mga lolo't lola upang tuloy-tuloy ang ating kwentuhan, puno ng pagmamahal. Malayo man sila, may paramdam natin ang pagkakaisa sa magitan ng modernong technology dahil sa itong paraan upang matuto at malaman ang bagong mundo ngayon sa ating kapanahunan. Ito po ang Family Matters, kaagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. Ito po muli inyong kaibigan, Ate Merlin Guillermo. At Marie de Jesus. Yan. God bless po and see you again next time. Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702
DZAS, agapay ng sambayanan. One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa DZAS info@febc.ph.